Ayan, so hello po guys. Magandang araw po sa lahat. Ayan. So may vlog po tayo ngayon. Pasensya na po sa aking boses. Napakahina at medyo paos kasi may ubo tsaka sipon po ako. So ngayon po is nasa kwarto lamang po ako kasi medyo masama na naman yung pakiramdam ko. Tignan niyo yung mata ko is napakalaki na ng eye bags. Ayan. Kasi di ako masyadong nakakatulog dahil nga sa stress, maraming iniisip. So totoo nga talaga yun na kapag sobrang stress mo sa buhay, marami kang iniisip na kung ano-ano ang mga problema is talagang maapektuhan yung immune system mo. Talagang magkakasakit ka. So ganun po yung nangyari sa akin dahil sa sobrang stress nga po kakaisip ng mga problema sa buhay. Last December 24 ng madaling araw, bago mag-Pasko, ay nilagnat po ako. Yan. As in December, ano yun, mga 3 a.m. yata ng December 24, nilagnat ako nun. Kaya pagka December 25 talaga ng alas 12, ayun, may lagnat ako. Ayan, tumagal din yun ng mga 4 hanggang 5 araw yata. Bali, ano yun eh, sensya na, ang kati ng aking lalamunan. Ayan. So, nangyari kasi noon, parang nagkaroon ako dahil nga minsan is noodles yung inuulam, nagkaroon ng parang UTI. Hindi naman ako nagpa-check up, pero yung balakang kasi sumasakit that time. So, inassume ko na lang na merong UTI. Tapos nun, dahil nga nagkaroon ako ng lagnat, tsaka marami akong iniinom ng gamot, is nawala yung gana sa pagkain. So, dahil nga po nawala yung gana sa pagkain, ay umatake naman yung ulcer ko. So, nung gumaling ako ng mga December 28 or 29 yata, nawala yung lagnat ko, tsaka yung parang sakit sa balakang. Ang pumalit naman is yung ulcer. Kasi nga hindi ako masyadong kumakain ng may lagnat ako. So ayun, nagka-ulcer ako, umatake yung ulcer. So mga din yun, yung mga 2 araw yata, yung 3 araw. So bago nag New Year is gumaling naman ako. Bali ang ininom ko lang that time is yung marami akong inom na gamot. Yung ano ba yun? Pantoprazole pa yun para sa ulcer. Tapos ayun, uminom ako ng um, tawag nun, Yakult. Yakult lamang yung nagpabalik ng aking panlasa. Ng gana ko sa pagkain, yung Yakult. So, effective palang gamot yung Yakult. No? So, yun. Pero pagkatapos nun, kahit nawala na akong lagnat, wala na yung ulcer, yung UTI, ano pa din, matamlay pa rin yung katawan ko kahit na nagligo kami ng dagat, nag-overnight. Is, yung katawan ko is parang napakabigat, kaya palagi lang ako nakahiga kasi napakatamlay ng katawan ko. So, ganun talaga siguro yun kapag sobrang stress ka sa buhay. No? So yun, gumaling naman ako. Medyo umayos naman yung pangangatawan ko. Kaso nga lang, mga ilang araw na nakalipas is, ayun, bumalik naman, nagkaroon naman ako ng sipon tsaka ubo. Kaya yung boses ko ngayon is napakamalat. Ayan, parang merong plema din plema dito sa dibdib ko tsaka sa ilong ko. Kahit na uminom na ako ng gamot, wala pa rin. Kaya ayun, pinabayaan ko na lamang, uminom lamang ako ng tubig-tubig. Ayan. So yun po yung mga nangyari sa akin guys, ng Pasko. Ayan o, di ba? Masensya na kayo. Ang kati kasi ng lalamunan ko. So, yun po yung nangyari sa akin nung Pasko tsaka New Year hanggang ngayon po. Ayan. So, dahil nga po dito sa upo tsaka sipon ko, ngayon, wala akong masyadong tulog. Ayan, umaatake naman yung insomnia ko kapag wala akong masyadong tulog. Kaya, ayun, ang laki ng eye bags. So, ganun talaga siguro kapag sobrang stress sa buhay. Pero, ganun talaga eh. Hindi talaga maiwasan na hindi isipin yung stress sa buhay, yung mga problema sa buhay. Kasi nga alam niyo naman kung gaano kalaki yung problema ko. Sa ngayon wala na akong kinikita sa YouTube. Since January 1 hanggang January, ano ba tayo nga nag-11? January 1 hanggang January 10 is yung kinita pa lang ng aking YouTube channel is nasa $1 pa lang. So paano yan? So di ba, tawa na lang ako pero sobrang stress na ng aking nararamdaman. Kaya ayun, hindi pa rin ako pwedeng makapagtrabaho kasi nga wala mag-aalaga kay mama kasi nga bulag siya. So, iniisip ko pa kung anong gagawin ko. Basta marami akong iniisip na basta hindi ko maintindihan yung sarili ko kaya sobrang stress ko sa buhay kaya mabilis akong dapuan ng sakit. Bahala na. Pero uminom naman ako ng vitamins kaya hindi gaanong malala yung sakit na dumadapo sa akin. Ayan. So yun nga, sabi ko nga is wala na akong kinikita sa YouTube, $1 na lang. Tapos
Sa Facebook naman, ganun pa din, wala din kinikita. Kahit na kung ano-ano na lamang ina-upload ko para lamang may magkaroon ng ng kita, konti. Pero ganun pa din, at least kahit pa paano merong antayin, baka pagdating ng April or May, sasahod, pero ang tagal pa, di ba? So, April or May pa kami kakain siguro. So, bahala na. Ngayon po, siniisip ko anong paraan yung gagawin ko. Or maghanap ako ng paraan na merong mag-aalaga kay mama para kahit paano is maka-apply na ulit ako ng trabaho kasi wala talaga akong kinikita sa pag-vlog sa ngayon. Dahil nga, alam niyo naman yung nangyari, di ba? That is, may kinikita pa naman ako konti kahit paano is nakakabili ng pagkain, nakakabayad sa mga bayarin, mga gamot ni mama kasi nga nakakapag-reaction pa tayo. Dati di po biyera pero syempre naiintindihan naman natin sa Sir Paul kung bakit niya ipinagbawal. Kaya ayun, masyado akong affected doon pero okay lang, naiintindihan ko si Sir Paul and support pa din naman tayo sa PB team. And ipag-pray natin sila palagi sa lahat ng mga mission na kanilang ginagawa. And pagdating naman sa trabaho ko kay PB Team Nonoy, ako yung nag-edit ng vlog ni PB Team Nonoy. Kaso nga lang, alam naman natin kung gaano din kahina yung views ni PB Team Nonoy. So, wala rin akong masyadong kinikita kay PB Team Nonoy. Kung meron mang kinikita sa kanya, hanggang pang-load lang din, pang-load para makapag-edit at makapag-upload ng kanyang video. Pero yun, bahala na. Andiyan naman si ang Lord, di ba? Andiyan naman ang Diyos na hindi tayo pabayaan sa mag-pray lamang palagi. Palagi lamang magdasal, magtiwala sa Kanya, ay talagang hindi niya tayo pababayaan. At papasalamat ako ng malaki sa mga mababait na sponsor kahit pa paano is nakatulong sa amin ang malaki, sa aking pamilya, kay mama. Kay ma'am mula sa Italy, kay Tita B, kay Ma'am Normix, kay Nanay Puring, lahat po sila. Thank you so much po sa inyo sa mga tulong niyo kahit paano is naibsan konti yung problema na aking iniisip. Pero ganoon pa din, hindi naman pwedeng iasa natin lahat sa kanila, iasa palagi yung pangangailangan sa kanila. Kaya yun nga, iniisip ko na maghanap ako ng mag-aalaga kay mama, yung mapagkakatiwalaan, yung konti lang yung sahod lang. Kasi maliit lang naman siguro yung sahod ko magkatrabaho ako. Siguro babalik ako sa call center pero hindi ko pa alam kung matatanggap ako kasi matagal na rin ako hindi nakapag-call center eh. Mga 3 years na yata ang nakalipas simula nung last na salang ko sa call center. Pero bahala na, gagawin ko na lang yung dapat gawin. Kaya thank you so much sa lahat ng palagi sumusuporta. Kaya sana po patuloy nyo pa rin akong supportahan sa aking YouTube channel kahit ano-ano na lamang po ina-upload ko. Tsaka sa aking Facebook page din. Bahala na. Basta. Ayan, so thank you so much po sa lahat ng mga tumutulong, sumusuporta. At ayun, God bless po sa ating lahat at bye for now.